Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Ayan, parang hindi ko kayo nakikita. Sino dito ang mga nagpa-picture na sa ating bagong... nagulat ba kayo? Oo, di ba? Pagpasok nyo, sabi, para ibang church yata itong napuntahan namin, no? Pero nung nakita niyo yung mga welcomers, hindi same yung mga gwapo at magaganda na nakikita natin na nagwe-welcome. Yun pa rin, di ba? Sino dito ang mga nagpicture na doon sa labas? Ayan, meron po tayong hashtag. Seryoso po mamaya isasabihin po yan sa announcement. Sino po dito mga nagpicture na sa CR? Pwede naman, basta wag yung may umiihi, no? Baka pag bumukas nila ng cubicle, nakaganon ka. Kagulat yon. So maganda umaga po sa ating lahat. Pakibati po natin lahat ng mga tao na nasa tabi natin. Sabihin natin, we are happy you are today. Ano na? Happy you are? We are happy you are here today. Ayan. Tinitingnan ko lang kung nakikinig kayo. Ayan, maganda umaga po sa lahat. At sa mga nanonood po online, we welcome you. Sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po si Brother Paul Eguia. At ako po ay member ng Preaching Committee and I am Associate Pastor dito po sa Word International Ministries, Alabang. So sa lahat po ng mga nandito, kanina nung nasa baba tayo, yung iba, baka akala may mga naririnig ako umu-order ng coffee. Hindi po yan Starbucks. Okay? Pero ang good thing po about it is nakikita po natin, nagkakaroon po ng mga magagandang improvements na ginagawa ang Lord sa ating simbahan. No? So, lagi po tayong magbigay ng tithes. Okay? Para masustain po natin lahat ng mga changes na yan. Pero sa Win Alabang, wala po tayong problema sa pagbibigay. Tama po ba? And malahat po ba nag-enjoy? Ako nga, hanggang ngayon, meron pa rin ako mga natatanggap na gifts, no? Galing Pasko. Thank you po sa mga lahat ng mga nagbigay ng gifts. Not just sa akin, no? But yung napapractice po natin siya kasi yun po yung naging ating series last time. And ngayon po, nandun po tayo sa ating bagong series na entitled Visioneering, no? So, pang ilang topic na po natin ngayon? Pangalawa. Okay, very good. Pangalawang topic na po natin. So, ang purpose po ng ating series is dahil para magkaroon po tayo ng kung ano ba yung mga goals natin. And last week, nagkaroon po tayo ng week-long prayer and fasting. Sino po ba dito yung mga sumama sa fasting? Taas po ang kamay. Praise God. No? Sino po dito yung nag-diet lang? No? Pagka po fasting, tas walang prayer, diet lang yon. Okay? So, we praise the Lord, no, na ang daming mga nag-attend ng week-long prayer and fasting. And yan po yung isa sa mga gagawin natin for our church. No, every time na magkakaroon tayo ng bagong gagawin, sisimulan lagi natin yung ating taon. Na magkakaroon na tayo ng week-long prayer and fasting. Nag-start po yan last quarter, if I'm not mistaken, no? July. Okay, July last year. Gagawin na po natin siya quarterly. Kasi sa atin, even though meron tayong mga skills, mga experiences na binigay ng Lord sa atin, as ministers, as workers, ang pinaka-importante pa rin is yung dependence natin kay God. Again, baliwala po lahat ng mga networks natin, lahat po ng mga skills natin kung hindi po tayo magde-depend sa Lord. And ang purpose po, ang burden po ng ating series is for us to really have that vision na even though kung ano-ano pong mga stage ng life na nasaan tayo, ano pang state ng life, kung nasaan tayong state of life, ang pinaka-importante po nating malaman is that merong something in store si God para sa atin. Regardless po kung anong taon na tayo, no? And marami akong mga nakakausap na baka, retiring age na ako. No? And marami po akong nakakausap ng mga pastors na hanggat buhay pa po tayo. No? Wala pa pong retirement. Ang retirement lang po sa calling ay yung tatawagin na tayo ni Lord. Okay? So pagka-retired na tayo at wala na tayong gagawin, ibig sabihin, kukunin na tayo ni Lord. Okay na po ba yun? O, syempre, hindi pa. Pero yung iba, gusto Sa totoo lang, mas masaya naman talagang kunin naman talaga tayo ni Lord. Diba? Gusto nyo ba ngayon, sabay-sabay tayo lahat, kunin na tayo ni Lord? Amen. O, sana nga, no? Sana nga. O, ako gusto ko magpakabait talaga para kunin na ako ni Lord. Ayan. Pero, ang last week po, nagkaroon po kami sa week-long prayer and fasting namin, nagkaroon po kami ng tinatawag nating faith goals, no?
Nagsulat po tayo ng iba't ibang faith goals natin. At sabi ko po sa mga nag-attend po nung time na yon, nung it was Tuesday night, no? Ang sinabi ko po sa inyo, itago nyo po yung nilista nyo na yon. You make it visible. Kasi by the end of this year, pag nakikita nyo po kung paano nag-move si God, no, doon sa mga faith goals natin, meron po yung mga goals na parang makikita natin na ginawa talaga ni God. And meron naman tayong mga goals na makikita natin na hindi siya ginawa ni God, pero ginawa niya meron siyang binigay na mas maganda. Di ba? Very important po na magkaroon po tayo ng visual kung gaano kabait ang Diyos. Ang Diyos ay hindi genie na nagbibigay lang ng kahit na anong hiniling natin. Pero we start everything na humihingi tayo ng direction and guidance kay God. Tama po ba yun? Okay, sino dito, kanina, pagbaba, nakapag-post na ng picture ng church sa kanyang social media? Taas ang kamay. Ayan na. Ay, Kuya Lance, no? Okay, speaking of pictures, no? Speaking of pictures, meron po akong mga ipapakitang malulupit na picture sa inyo. Okay ba yan? Okay. So sige, etong mga pictures na to, ito daw yung mga collection ng mga photos na nakuhanan sila ng tamang-tama yung timing. Okay? So, nakikita nyo ba? Nakikita nyo ba? Medyo malabo, no? Baka pwede nating medyo, dito yung, ayan. Okay. Ito daw ay isang substitute teacher, no? Sa isang school. Tapos nung nag-substitute siya, dumating siya sa point na parang nasa stress na siya. Binuksan niya yung laptop niya. Tapos yan yung nakita, no? Nakalagay dyan, help! Ayan. Sino ba dito ang mga teachers sa school? Di ba? Salute, no? Sa inyo. And ito, ayan. Sa pang malupit na kuha, no? Hindi mo alam kung tinatiming talaga nila. Minsan, alam ko, siguro inaangguluhan nila yan. Akala mo, dinideliver niya yung araw. No? Ito, next picture. Nakikita niyo? Nakikita niyo ba? Noong una, parang long hair siya. Tapos biglang nung gumilid, may babae pala sa likod. Kalbo pala siya. Ayan. Ito yung pinakamalupit. Nandiyan ba si Pastor MJ? Wala. Kasi favorite player niya tong susunod na picture eh. Ayan. Yes, si Tim Duncan. No? Parang si Duncan, parang hinawakan niya yung kikiss niya. Pero sa totoo, nagkataon lang, no? Sakto sa picture. Ayan. So marami pa, no? Doon, kung titingnan ko yung page na yun, ang dami. Ang daming nakakatawa. Yung iba, ang sagwa. No? Hindi pwedeng i-post sa church. Pero yan po yung mga kuha na tinatawag nating right timing. Okay? Pero yung tanong ko po sa inyo, madali sana kung right timing, no? Pero ang magandang tanong po sa atin ngayon, ang na-experience nyo ba, bukod sa right timing, nagkaroon ba kayo na experience na na-feel nyo parang nasa wrong timing kayo. At nasa wrong place kayo. Isang beses po, no? Tinatawag po ako ng kalikasan, no? Nung isang beses. At sobrang matindi po yung sakit ng tiyan ko noon. At pumasok po ako sa CR. Pagpasok ko sa CR, pagkaganon ko ng flush, walang tubig. Tapos pagkaganon ko ng bidet, walang tubig. Sabi ko, tiisin ko na lang, lalabas na ako. Tapos ang baho, kasi may hindi na flush na nauna sa akin. No? So sabi ko, teka, lilipat na nga lang ako ng CR. Paglabas ko, may papasok na magsi-CR din. Isa lang yung cubicle eh. Ba't kayo nagtawanan? Alam nyo na yung storya. Diba? Hindi ko alam kung lalabas ako o papasok ako para akuin ko yung isang responsibilidad na hindi akin. Diba? Pwede ako umalis, sasabihin ko, ba yan, di na flash? Diba? Pwedeng ganun. Pero kung ako yun, siya yung gumanon, tapos sinabi niya yun, sabihin ko, mukha mo. Di ba? So, hindi natin, ako, nung time na yon sabi ko, pinanindigan ko na lang po, no, yung responsibilidad na yun. Umalis na lang ako kung ano nang isipin niya, bahala na, basta importante, mahal ako ng Diyos. Yun na lang, no? Pero nagkakaroon po tayo ng mga time na wrong, parang feeling natin kung kailan ngayon pa. Diba? Sino po ba dito yung saktong-sakto nating pupuntahan tayo sa church, tapos biglang, ang compute natin ang oras ng pagdating sa church, 9 o'clock, tapos saktong-sakto lang, hindi tayo nagbibigay ng allowance ng time para sakto tayo makarating dito. Tapos yung jeep ang bagal.
No? May gaganon, ano? Tapos, hindi yun mabagal, magpapagas pa yun. Yan, di ba? Ganun yan eh. Ang jeep, di ba? Ang jeep meron yung Holy Spirit. Nade-discern nila pag nagmamadali ka, magpapagas sila. Di ba? So, yan yung mga time na feeling natin, parang wrong timing, no? Yung nangyayari sa atin. So, kung ever sa atin, nagkaroon tayo ng time in our life na na-feel natin na nandun tayo sa parang wrong timing, okay, so saktong-sakta po. Kasi ang topic po natin ay tungkol po dito. So, ang title po ng ating topic is When the Wrong Place is the Right Place. Okay? So, bago po tayo mag-start, let's all pray. Dear Heavenly Father, we want to thank you for the time that you have given us. Thank you, Lord God, for the people who are here. And Lord, ikaw po ang mag-guide sa akin ngayon as I deliver your message for today. And Father, may just grace us with your presence. Be with us today, and Holy Spirit may just anoint me, Father God. And thank you, Lord God, for this opportunity na makapakinig kami ng word mo. May just be with us in Jesus' name. Amen. Okay. So, nandun pa rin po tayo sa ating book na binabasa, no? Ano po yung book na binasa natin last week? Ay, patay na. Patay na. Ha? Nehemiah, Book of Nehemiah tayo, no? Tapos, maalala po natin kung ano po yung aim ng Book of Nehemiah. It focuses on faithfulness to the Lord God. And He is that He is a God who is a covenant-committing God, no? So parang dalawa po yung side, no? Sa atin, meron tayong part doon sa covenant natin with the Lord, pero kailangan natin maintindihan, magawa natin yung part natin o hindi, that the Lord is a covenant-committing God. So, last week, napag-usapan natin yan, pero ang hindi natin napag-usapan, kasi gusto ko talaga, sinadya ko talaga na habang, hindi ko ilagay yung lahat ng study ko last week. So ngayon, uunti-untiin natin, ang hindi natin napag-usapan last week is kung sino ang nagsulat ng Nehemiah. Kilala niyo po ba kung sino ang nagsulat ng Nehemiah? Any guesses? Ha? Si Nehemiah, no? Okay, last week diniscuss po natin ito, no? Na ang Ezra and Nehemiah, kung titingnan po natin yung ancient Jewish history, dahil ang Bible po, lagi ko po sinasabi, the Bible is not a book, it's a compilation of different books. And yung ancient Jewish history po, ang Ezra and Nehemiah falls under one book. One book lang po sila binabasa. And nakikita po natin yung division dito ng Book of Ezra, Nehemiah. 1-6, chapters 1-6 ng Ezra is, ito yung time na si Zerubbabel is nagpunta sa Jerusalem because of the ruler ng si Cyrus, King Cyrus. And 60 years after that, dumating si Ezra para itayo po yung temple. Tapos, after nun, dumiretso na tayo sa chapters 1-7 na pinag-usapan po natin yung chapter 1 last week. Tapos, moving forward, 8-12, yan po yung spiritual renewal. Kung makikita po natin, yung Book of Ezra and Nehemiah, dahil one book po siya, kumbaga yung author ng Ezra at Nehemiah ay iisa lang. No? So, imposible pong si Ezra yun. Kasi, dumating yung time, hindi na niya inabutan yung last part ng, ng Nehemiah. So, sino nagsulat ng Book of Nehemiah? Pero bakit kung babasahin po natin, sino po ba dito nakabasa na ng Book of Ezra? Meron po dong parts na nagsulat doon si Ezra. Sinasabi niya siya yung nagsusulat. Okay? Pero makikita po natin yun sa chapter 7 hanggang sa last part ng chapter 9. Pero kung titingnan natin yung chapters 1-6, it is parang history siya. Kinompile siya. And dun sa Book of Nehemiah, meron din dong mga accounts or meron dong mga chapters na si Nehemiah po ang personally nagsulat. Pero kung titingnan natin lahat, yung buong book ng Ezra, Nehemiah, hindi po yan sinulat ni Ezra or ni Nehemiah. Ang nagsulat po niyan ay hindi natin kilala, no? Pero ang sabi po ng mga Bible scholars, ang nagsulat po ng Nehemiah ay yung same author na nag-compile ng Book of Chronicles. For the same reason na kasi po ang Bible po kung pag-aaralan po natin, no,
yung deeper Bible study, lahat po yan, yung sequence niya, kung paano siya ginawa, meron po yung reason kung bakit yun yung sequence nila. Napag-usapan po natin yan sa OIA. Sa mga hindi pa po nakakapag-enroll, no, every year po meron tayong enrollment doon. Maganda maka-enroll kayo doon kasi yung iba pong mga pinipreach ko, hindi ko na po pwedeng i-preach dito yung details nun. Pero ang dami pong yung mga details nun, dun ko po napipreach. And maraming mga times na makikita natin, particularly for the Gospels, no, na makikita natin yung sequence ni Matthew, Mark, Luke, and John, magkakaiba. It's because yung mga authors po na yan is meron silang reason kung bakit yun yung sequence nila. Meron silang art form na ginagawa kung bakit yun yung pagkakasunod-sunod ng events nila. And yun yung po yung naging basis ng mga Bible scholars para malaman nila kung sino yung nag-author ng Book of Ezra, Nehemiah. So, maraming similarities, no, po sa Chronicles and Nehemiah. Parehas po yan kung titingnan po natin yung ending ng Chronicles at yung first ng Ezra, Nehemiah, makikita natin na magkadugtong sila. Sa Chronicles, ang ending po niyan is yung edict ni King Cyrus na pabalikin, no? Ang ganda po niyan. Kung babasahin niyo yung first part ng Ezra, sinasabi ni King Cyrus, one of the greatest rulers of the Persian Empire, sinabi niya is kinausap daw siya ni God. No? At sinabi daw sa kanya ni God na pabalikin yung mga tao. Grabe. No? So, kung alam po natin ang history, yung mga Persian rulers po ay hindi po sila monotheist. Kumbaga naniniwala sa isang Diyos. However, hindi po yun naging sagabal para kausapin po siya ni God. And makikita po natin sa Book of Chronicles, nag-end po yun dun sa edict ni King Cyrus. At sa Ezra, Nehemiah, dun po siya nag-begin. Also, makikita natin na yung Book of 1st and 2nd Chronicles, pati yung Ezra, Nehemiah, they share the same theme that it emphasizes Jerusalem and the temple. Next is, ang 1st and 2nd Chronicles po ay focus po siya sa priests. At doon naman sa Ezra, Nehemiah, focus po siya sa Torah. Pag sinabi pong Torah, yan po yung book of the law nila. Yung first 5 books of the Bible. Diba? Ano yun? Yung genetics to revolutions. No? Hindi natawa kasi akala nyo yun talaga yun. Mag-ingat kayo sa mga sinasabi ko dito. Meron akong mga hinahalong hindi totoo. Okay? So kailangan nagbabasa kayo ng Bible. Ayan. Next. Sa 1st and 2nd Chronicles, pati sa Ezra, Nehemiah, inomit, no, si King Solomon. Kung babasahin nyo sa Chronicles, yung Chronicles po kasi, andun po lahat yung mga hari. No, records yun ng mga kings. Wala po dun si King Solomon. Hindi sinama. Pero doon naman sa Ezra, Nehemiah, nasama dun si Solomon, pero sinasabi siya as a bad example. So yan po yung mga reason para masabi nila na ang authorship ng Nehemiah, pagkatatanungin tayo, we're studying the book of Nehemiah, might as well pag-aralan na natin yung lahat, no? Kung ano yung theme niya, sino yung author niya, para pagka may magtanong sa atin, nagkikwento tayo ng Nehemiah, alam mo, pa-series kayo na Nehemiah, kilala mo ba nagsulat niyan? Actually, diba? Alam natin. Okay? So magsa-start na po tayo, no? Sa Nehemiah chapter 2. Naaalala nyo po ba, sino po ba yung mga may notes dito nung last week? Naaalala nyo ba kung anong buwan yung sinabi doon? Month of? Sige nga, may nakakaalala ba? Month of Kislev. Diba? Ay, sorry. Month of Kislev, sinabi yun doon. Tapos, sinabi natin, pinag-aralan natin, ano ba yung month of Kislev? Kasi iba yung month nila noon kumpara sa calendar natin ngayon. So, ang month of Kislev is November and December. November to December yon. No? So, ngayon, magsa-start tayo dito sa chapter 2. Sabi dyan, in the month of Nisan, in the 20th year of King Artaxerxes, when wine was before him, I took up the wine and gave it to the king. Now I had not been sad in his presence. Bakit po crucial? Again, sa lahat po ng mga nagba-Bible study, it is very important to really have our personal observation. Bago pa po tayo magkaroon ng mga Bible study tools na yan, before we read any commentaries o kumuha tayo ng mga insights doon sa ating mga mentors,
This is very important na step na pagka tayo po is nagkakaroon po tayo ng personal Bible study, magkaroon tayo ng sarili nating observation. Bakit importante na isama yung mga months na yan? Always remember that the Bible doesn't waste words. No? So sabi ko, bakit kaya sinama yung month of Nisan? Tapos yung chapter 1, month of Kislev. Kasi nung chapter 1, wala pong nangyari dun sa storya na yon, di ba? Sa mga nandito po for the first time, you can visit our Facebook page, Win Alabang sa Facebook page para makita po natin kung ano po yung napag-usapan last week. No? Pero for the people who are here last week, walang ginawa si Nehemiah, kundi nag-pray lang siya. Tama ba? Wala pa siyang action na ginawa. Sa buong chapter 1, all he did was cry, pray, and fast. Yun lang. At doon po umikot lahat ng preaching natin. At ngayon, pag-start natin ng chapter 2, verse 1, ang sinasabi dyan, the month of Nisan. Sabi ko, tinanong ko si Google, sabi ko, ano ba yan? Ano ba? Kasi alam na natin, yung month of Kislev is that yun ay November to December. Ano ba yung month of Nisan? So, ito yung lumabas, no? So, sabi ko, hindi yan eh. Hindi yan. Okay. So, alam nyo po ba na yung month of Nisan ay March to April? Okay. What does it tell us? Ano po sinasabi nun? Na yung chapters 1 to chapter 2 ay merong approximately 4-month gap. Ang point po dito, si Nehemiah, bago siya gumawa ng action, he took time to pray. Marami po ditong mga kakilala tayo, no? Nagpupunta, yung mga single, pupunta muna ako ng prayer mountain para mahanap ko rin yung love life ko. Di ba? So pumunta tayo ng prayer mountain, meron akong promotion na hinihintay eh. So pupunta muna ako ng night of prayer. Di ba? Tapos, ang magaling, ang magaling sa mga Kristiyano. Di ba? Marami tayong kakilala, hindi naman talaga sila prayerful. Nagpe-pray lang sila sa pagkain. Di ba? Pero syempre, bago mag-pray ng pagkain, syempre, ano yung mauuna dapat? Picture. Di ba? Syempre, mga Christians tayo, mauuna yung picture bago yung prayer. Di ba? So, marami tayong mga kakilala ng mga Christians, hindi naman talaga sila yung talagang nag-dedicate ng time to pray, no? Pero biglang, meron silang kailangan na marinig na sagot. Teka, kailangan ko muna pag-pray. Punta muna akong night of prayer. Punta muna ako ng prayer mountain. Pagpunta nila, sinagot ka agad. No? Ang galing, no? Kasi humingi ako ng sagot kay God eh. Sinagot niya ako sa timing ko. No? Madalas po sa atin, nalalaman na kagad natin yung sagot. Pero kung makikita po natin, hindi po ganun yung nangyari kay Nehemiah. Most of the time, no? Most of the time, when we are inquiring kay God, si God po ay hindi nagbe-based sa timing natin. Hindi po siya nagbe-base sa, Lord, kailangan ko na kasi malaman kung siya na eh. Diba? Te-text ko ba to? Lord, kailangan ngayon na. Diba? Lord, in Jesus' name, sagutin mo. No? Kung makikita natin, for 4 months time, an approximate 4 months time, walang ginawa si Nehemiah kundi mag-pray. Hindi pa siya gumawa ng action. And ako po, kami pong mag-asawa, very different po kami. Isa sa mga difference namin, ang maganda po sa aming mag-asawa is parehas kami sa mga core convictions namin. Pero kung meron kaming difference ng wife ko is that magkaiba kami ng pacing. Yung isa, mabilisan. Yung isa, medyo chill. Sino sa tingin niyo yung mabilisan? Grabe, na-hurt ako Oh, mukha ba ako apurado? Oo. Hindi, pero totoo, apurado ako. Ayan, so, ako, madalas niyan, gumagawa na ako ng action. Madalas. And, tatanungin ko po kayo, ano yung tama? Yung mabilis ka o yung mabagal ka? Yun ang tamang sagot. Depende. Hindi po laging tama yung mabilis. Hindi pwede sabihin ng mabilis, mabagal ka kasi mali ka, kailangan mo i-adjust yan. Kailangan maging mabilis ka, katulad ko. Hindi po ganun. Kasi merong mga time na kailangan ka mabagal. Di ba? Meron naman kailangan mabilis tayo.
So, ang downside po, pag meron po tayong na-feel, nagkaroon po tayo ng burden at akala natin, pwedeng galing nga talaga sa Lord, no? Pero pagka naiisip natin, meron nilagay si Lord po sa puso natin at naiisip natin, pwedeng sa Lord to. Tapos umaction tayo kagad. Hindi tayo nagpe-pray, wala tayong kinakausap ng mga counsel, di ba? Kilos tayo kagad. Anong madalas nangyayari? Nauwi siya sa heartbreak eh. Tapos biglang nalalaman natin, di pala will ni God. Di ba? Parang yan, pag pumunta tayo sa department store, nakakita tayo na ang ganda ng sapatos, di ba? Ganda ng sapatos, pagkakita mo ang mahal. Pangit. Di ba? Dahil masyado tayong mabilis. Kung meron magsistick sa akin nung nakita ko to, sabi ko, ang ganda, no? Yung scriptures, it made it really gave us yung facing, no? Na ang tamang vision na nanggagaling sa Lord, it takes time. Di ba? Hindi siya kagad-kagad, basta-basta. And nalaman natin sa ating topic last week that, basahin natin sabay-sabay, 1, 2, 3. Prayer precedes action. Not the other way around. Di ba? Yan po yung isang mark na talagang nanggagaling sa Lord, yung steps na ginagawa natin. Nauuna po yung prayer bago yung action. Kaso madalas, nauuna yung action eh, di ba? Para sa basketball, tumira ka na. Ang dami mong bantay, tinira mo, Lord, papasok. Yung nauuna na yung galaw. Lord, ikaw na bahala. Di ba? Sabi ni Lord, kasalanan mo yan eh. Di ba? Ano ako bahala? Di ba? Tas minsan, hindi pa si Lord bahala. Sino yung bahala? Si Batman, di ba? Nananahimik si Batman sa kuweba. Huwag natin idamay. Alam mo, laging problema ni Batman yung quiz ko eh. Bahala si Batman. So, sa atin, prayer precedes action. Ang ganda, no? Bago nagkaroon ng any move, dito po kasi makikita natin, kung last week, nakita natin, dun sa first chapter, makikita natin, walang ginawa si Nehemiah doon kundi mag-pray. Dito po makikita natin sa chapter 2 na meron ng action na mangyayari po dito. Okay? So, let us proceed. Always remember, no, that if a vision is from God, you pray for it. Isa po kasing tension natin, no, sa ating topic is, minsan, ang daming nandun sa puso natin. Pagka tinanong po tayo, ano-ano yung mga bagay na nagbe-break ng heart natin? We talked about it last week. No? What are the things that are breaking our hearts? And na-establish natin na hindi ito yung pag hindi ako na-appreciate, nabe-break yung heart ko. Hindi po yun, no? What breaks your heart? Ang sagot po dun sa tanong na what is breaking our hearts is ano yung mga nangyayari sa paligid natin. In our circles, in our organizations, that is breaking our hearts. Na parang sinasabi natin sa Lord, Lord, you have to do something about this. Because by answering the question, what breaks your heart? It could be a link doon sa calling na pinapagawa sa atin ni Lord. No? And most of the time, minsan sa atin, maraming bumabagabag sa puso natin. At pagtatanungin tayo, ano yung mga bumabagabag sa puso natin? It could be 2 things. It could be 3 things. No? Pero ang pinakamaganda po natin magawa is we pray about it. Kaya, paano natin malalaman kung yung vision is galing from God? Ano? Paano daw? You pray for it. Meron po kasi tayong mga bagay na alam nyo yun, gusto natin gawin pero hindi natin makwento. Kasi alam natin na mali. Diba po? Parang, o kaya hindi naman talaga mali, pero questionable siya. Na parang baka yung iba may masastumble. Hindi naman mali kasi kaya ko i-defend yung stand ko. Diba? Ang daming mga ganyan sa walk natin as Christians na parang hindi siya mali, pero questionable siya. Hindi natin mapag-pray, hindi natin mai-ask ng counsel. Bakit? Kasi alanganin. So yun po yung filter natin if we can pray about it. Diba?
yun po yung malalaman natin. It is from the Lord. So, punta po tayo sa verse 2. Sabay-sabay po natin basahin yung verse 2. 1, 2, 3, go! Ayan, no? Naalala po ba natin kung sa mga people na wala po dito, no? Last week po, na-establish po yung last part ng verse po na binasa namin sa chapter 1. Sinasabi po kung ano yung trabaho ni Nehemiah. Ano ba yung trabaho ni Nehemiah? Cupbearer, no? At nalaman na natin na ang ginagawa daw ng cupbearer ay tagahawak ng tasa. Hindi. No? Ang cupbearer po, no? Para lang po makita natin, ang cupbearer po, yan po ay isa sa mga, paano ba? Hindi ko masasabing prestigious eh. Ang job description nito, kunyari ako, mag-a-apply ako, no? Kunyari mag-a-apply akong trabaho. Ano i-apply mong trabaho sa, ano, no? May job street pa ba? LinkedIn na eh, no? Ang uso ngayon, no? Sa LinkedIn, no? Cupbearer. Wow. O kaya, tapos may resume, no? Magbibigay ako ng CV. Gusto ko mag-apply for a cupbearer. Ang job description niya is kakain ka ng lahat ng kinakain ng hari. Wow! Wow! Nakalagay doon, no? Job description mo, lahat ng kakainin ng hari, kakainin mo. Wow! Tapos, katabi mo yung hari, kumain. Ay, wow, grabe ah. Minsan pwede mo makakwentuhan. Wow. Okay, tapos bigla nung medyo pababa na, no? Parang nakikita mo, pero pag may lason, ikaw unang mamamatay. Ay. Okay. Tapos biglang sa baba, pag nalason yung hari, tas hindi ka namatay, okay, papatayin ka din. Diba? Mag-a-apply pa ba kayo sa ganon trabaho? Diba? Naalala ko, no? Diniscuss namin tong story na to sa D-Group, no? And, one of members ng D-Group ko, hindi ko na pangalanan, no? Tago na lang natin sa pangalan, Joseph Cardenio. Sinabi niya, si Nehemiah pala nasa advantage, no? Kasi, network niya yung hari eh. Pwede siya makahingi ng tulong. Actually, it's 50-50, no? Parang, ganito po yan eh. Pwede kang tanungin ng hari. Tapos, kunyari, nagtanong siya, uy bro, anong gusto? Kunyari lang, anong gusto mong regalo sa Pasko? Sabihin mo, gusto ko ng sapatos eh. Ganyan. Pero pag hindi niya nagustuhan, yung way mo, yung tono mo, at yung sinasabi mo, anong gagawin niya sa'yo? Pwede ka niya ipapatay. Anong gagawin niyo? Advantage pa ba yun? O hindi na, di ba? So, kung makikita natin, yung position ni Nehemiah is very tricky. Pwede kang okay, pwedeng hindi. So, yung depende na yun, parang basta, ang alam lang natin, yun yung job description niya. Isa pa pong job description po ng isang cupbearer is, he is one of the most trusted ng hari. Bakit? Marami pong nagpa-plot, kaya po nagkaroon ng ganyang trabaho. Kasi marami pong nagpa-plot sa hari. At dahil hindi nila mapatay ang hari, dahil he's a mighty warrior, no? And meron siyang mga sundalo, isa sa mga ginagamit nilang tactic is lasunin yung hari. No? And marami tayong mga nakitang ganyan throughout history na mga nilason na leaders, na rulers ng ancient empire. So, pag ang cupbearer is someone na hindi tinatrust ng hari, ibig sabihin, hindi siya dapat nasa posisyon na yon. Dahil nung time na yon ay hindi po yan democracy. Autocracy po yan. Ibig sabihin, kung anong sabihin ng hari, yun ang batas. So, ibig sabihin, it is safe to assume that Nehemiah is holding a position that has high trust ng hari. Pangalawa, sinabi din po sa ancient records, no, na pagka nasa high spirits yung hari, o kunyari, lasing daw siya, no, anong nangyayari, minsan, nabibigyan ng mga magagandang request yung cupbearer. Kasi nakakausap niya. And yun din yung mga nangyayari. So sabi ko nga, maganda yung maganda yung cupbearer. Kasi ako nag-iisip ako kung ano yung
katumbas niya, kasi gusto ko nga mas ma-relate sa inyo kung ano ba yung katumbas na trabaho ng cupbearer, wala akong maisip, kundi, basta ako kasi, ako po yung cupbearer ngayon, no, na pag merong mga ramen sa bahay, bago kainin po ni Eunice, ako po muna kumakain, no? And alam din po yan ng mga youth, no? Pagka nagluluto sila ng mga siomai, mga fries, ako muna yung kumakain. Pero sabi ko, yung ganong trabaho, it falls short. No, yung pagkatikim-tikim ka lang, no? Wala namang maglalason, 'di ba? Pero kung titingnan natin yung summation ng pinakaginagawang trabaho ng cupbearer at titingnan natin yung context niya, it's not just about food. It is a position of high trust and high risk. Anytime, biro mo, hindi ka nakikipaglaban sa gera, pero anytime, pwede kang mamatay. So that is the position, no, na meron si Nehemiah. So sabi diyan, tinanong daw ng hari, sabi, bakit ka malungkot? Alam niyo po ba na yung ganun po, maging malungkot ka sa presensya ng hari, ay at risk ka rin po, pag ikaw po ay isang cupbearer? Kasi po, ang mga rulers po ng ancient kingdom, nako-consider po nila yon as gods. Ibig sabihin, pag gods sila, kasama nila yung presensya ng kapayapaan, presensya ng joy. So dapat, pagka nandito ko, masaya kayong lahat. At insulto yon na pag andito na yung presensya ko at may nakasimangot, pwede yung ipapatay. Diba? Buti na lang sa church, hindi ganun. Kung hindi, ako yung naunang napatay. Diba? Hindi, pero ngumingiti-ngiti na naman ako eh. So, sinabi dyan, no? Sa verse 3, I said to the king, tinatanong kasi siya ng hari bakit parang malungkot ka? Buti na lang, ganun, no? I said to the king, let the king live forever. Why should not my face be sad when the city, the place of my father's graves, lies in ruins? No? And its gates have been destroyed by fire. Yung walls po, yung lugar na kung saan po ako, kung saan yung nationality ko, yung lugar po ng forefathers ko, nabalitaan ko po na it's destroyed and hindi hanggang ngayon, hindi pa po siya nare-rebuild. Diba? So again, ito pong ginagawa ni Nehemiah, given the context of his work, is risky. Kasi pwede siyang ipapatay dyan yung mga ganyan na nagkakwento siyang ganyan. So, sabi sa verse 4, then the king said to me, so anong nire-request mo? Wow. Diba? Alam nyo, kung ako si Nehemiah, siguro dahil sobrang bigat nung dinadala niya, and for 4 months, nagkaroon na ba tayo ng problema na for 4 months, dala-dala natin? Meron ba kayo naisip na ganun? Oo. Yung utang natin, no? Di pa nababayaran. Ganun, no? 4 months, dinadala natin. Siguro pumunta siya dun sa point na naapektuhan na yung trabaho niya. Hindi siya aware na malungkot siya. Kaya tinanong ng hari, bakit ganyan? Ba't malungkot ka? At nasabi niya yung nangyayari, no? Tapos, ang ganda. Pwede siya ipapatay nun Pwede siya ipapatay na malungkot siya. Tapos, pwede siyang nagkakwento-kwento ka, hinihingi ko ba yung opinion mo? Kunyari, naging ganun, ano? Pero ang naging maganda dito, makikita natin sa verse 4, sinasabi dyan, and then the king said, so sige, ano ba yung request mo? So anong ginawa ni Nehemiah? Nag-pray siya. Di ba? Naalala ko lang, alam ko na kwento ko na to before, pero naalala ko kasi yung kwento ng friend ko, ganyan din yung nangyari sa kanya, no? Bago daw siya every job interview, ang ginagawa niya is nagpe-pray siya kay God. Kaya nung pagpasok daw niya sa job interview, nung tinanong na siya, why do you want to work for this company? Ang sinabi niya, because I want to fully use my abilities, Lord God. Sabi ko, bro, ano nangyari? Ano nangyari? Nakatingin lang yung, tumawa ba? Hindi.
Pero ang bottom line po, no, to make the long story short, hindi po siya nakuha. No? So bad. Bad, yun nangyari. So dito po, ano kaya yung mangyayari no, kay Nehemiah? Kasi maraming ganyan. No? O sige, ano ba yung nire-request mo? So, sinabi niya, I said to the king. Ito, matindi to. Basahin natin, sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Grabe yan, di ba? Ang tindi nung linya na sinabi niya, ano? Kasi nagtanong yung hari. O sige, malungkot ka. Sige, ano ba yung request mo? Ang tindi nung sinabi niya, hindi ka agad siya nag-request. Nung sinabi niya, if it pleases the king, and if your servant has found favor in your sight. You know what? Ito pong line na to, yung mga naka-underline na yan, it shows a lot about Nehemiah's work ethic. Diba? Sino po dito yung may mga hinahandle na tao sa trabaho? Pakitaas ang kamay. Okay. Imagine nyo, meron kayong tao laging absent. No? Tapos laging, pagka on the day, yung crucial na may meeting kayo ng crucial, tapos ikaw, magsisit in ka lang sa meeting, tapos ang ka-meeting boss, biglang on the day, magsasabi, 30 minutes before the meeting, ay, di pala ako makakapunta kasi biglang may stomach ache. Meron kayong mga ganun tao na na-meet, yung lagi na lang may problema, tapos on the day, lagi nagsasabi. Laging late, yung work ethic, sabog-sabog, di ba? Tapos biglang isang beses, nakita nyo siya umiiyak. Imagine nyo to may tao kayo, nakita nyo siya umiiyak. Bro, may problema ka ba? Oo eh. Ano bang problema mo? Tapos sinabi sa nung taon yung ito, if I find favor in your sight, pautang. Ang gagawin niya sa tao na yon, ha? Baka umbagan nyo. No? Pero makikita natin, confidence ni Nehemiah, talagang sinabi niya yun, no? If your servant has found favor in your sight. Hindi ko alam, since ang trabaho niya is cupbearer, may possibilities na peligro yung buhay niya. Hindi natin alam yun, no? Because of his job. Pero clear sa kanya, no? And makikita natin na maayos yung work ethic niya. Kaya nasabi niya yan. Sabi niya dito, if I find favor in your sight, that you send me to Judah, to the city of my father's graves, that I may rebuild it. Diba? So parang, ang nagpapatakbo dito kay Nehemiah, yung burden niya eh. Hindi ko alam kung may background ba siya sa engineering and sa architecture. No? Pero, yun yung mission niya. And sinabi niya yun sa king. Tapos sinabi ng king, and the king said to me, eto hindi ko alam kung ba't sinama to, the queen sitting beside him. No? Hindi ko alam, daming naglalaro sa isip ko nung binabasa ko yan. Sabi dito, how long will you be gone? And when will you return? No? Tinanong nung hari, hanggang kailan ka ba? Hindi ko alam kung bakit the queen was sitting beside him. So siguro nung sumasagot siya, so it pleased the king to, siguro nung nakikipag-usap siya sa hari, nakaganon siya. Nakaganon siya siguro. Kasi di ko alam, magpapakyut din ba siya. So sabi, so it pleased the king to send me when I had given him time. Nagsabi siya ng timeline. No? Madalas po sa atin, makikita natin, isa po sa kailangan nating maintindihan, na pagka meron po plan, no? Or vision, or may pinapagawa sa atin ng Lord, clear din po na dapat meron pong timelines. Diba? So, meron akong maraming insight about this, pero ayoko po kasing ispoil yung ating next topic. Kasi next topic po, doon natin pag-uusapan yung more of the how. No? So, next topic po yan, pag-uusapan natin. So, makikita natin, very important, pagka tayo, meron po tayo marireceive sa Lord at i-claim natin na meron pinapagawa sa atin si Lord, hindi po yan pwede na puro lang yan emosyon. Diba? Meron po yan dapat clear plan.
So sinabi ni Nehemiah, no? Tinanong na siya, ano yung gusto mong gawin? Gusto ko po sanang bumalik at i-rebuild yung wall given a time frame. Hindi ko po alam kung ano yung nagiging setup, no? Pagka merong cupbearer. Kasi cupbearer siya eh. Pwede ba yun na wala nang cupbearer? O meron bang mga sub-cupbearers? Hindi ko alam, no? Pero crucial yung timing ng kung kaalis ka at babalik ka. Kasi meron kang trabaho na kailangan gampanan. Hindi ko alam paano nangyari, but bottom line, ang nangyari is, mukhang okay sa hari. So we proceed, no? And I said to the king, sabi, if it pleases the king, let letters be given me to the governors of the province beyond the river, that they may let me pass through until I come to Judah. And a letter to Asaph, the keeper of the king's forest, that he may give me timber to make beams for the gates of the fortress of the temple. Kita nyo? Sobrang detalyado. And for the wall of the city, and for the house that I shall occupy. And the king granted me what I asked for. Ano yung kasunod? For the good hand of God was upon me. Madalas po, no, ito po yung lagi kong sinasabi. Maraming mga tao nagsasabi, kiniklaim nila na, will ni God, ganito. Will ni God, ganyan. Pero ako, ang daming pwedeng magsabi niyan eh. Sinabi ni Lord, will ni God. Pero kung will ni Lord yan, sustainable yan. Sustainable yan. Dapat, nagagawa mo na at ginagawa mo kung ano yung will ni God na yun. At kailangan yan, may detalye yan. Hindi yan basta-basta na parang dala lang ng emosyon, parang ang sarap maging ganyan ah. Oh, ang sarap gumawa ng ganyang event ah. 'Di ba? Tapos biglang after magawa yung event, wala nang follow through. Parang ang sarap i-mentor yan tao na yan ah. Sige, mentor natin yan. Biglang di na natuloy. Marami tayong mga ganun in life. Pero isa natin sa malalaman na if it is from God, if galing yun kay God, sustainable yun. Kaninang morning, magkausap kami ng wife ko, tapos tinanong ko sa kanya. Kasi meron akong gustong i-validate eh. Tinanong ko sa kanya, sabi ko, in my ilang years na ba ako sa ministry, I started being a youth pastor noong 2015. January 2015. Pero dahil hindi ako Bible school graduate, sabi ko, wag nyo na akong tawagin pastor, tawagin nyo na lang ako youth coordinator para astig din naman pakinggan. So, doon nag-start, no? 2015 nag-start. And ilang years na ba ang nakalipas? 8 years na. No? Tinanong ko sa wife ko, sa 8 years, nung nag-start po kasi ng hawakan po yung youth, bagong kasal ako nun, kakalipat ko lang sa bagong trabaho, at lumipat ako from Laguna ng matagal na panahon, lumipat akong Dasma. Tapos, naging youth pastor ako. Ang daming transition ng sabay-sabay nangyayari. So looking back, no, binalikan ko yun, tapos nagtanong ako, kasi nga, inaaral ko tong sabi ko sa wife ko, in 8 years na nagsiserve ako kay God sa ministry, nakita mo ba akong na-burn out? Gusto kong marinig yung honest answer mo. Ang sabi niya sa akin, kung magbibigay ako ng word to describe yung mga downtime mo, hindi burnout yung gagamitin ko eh. Ang gagamitin kong word is frustrated. Na meron kang gustong mangyari, tas gusto mo na mangyari agad. Pero hindi pa siya nangyayari. Pero sabi ko, oh sige, tama ka. Nafe-feel ko nga yun. Madalas, no? And hanggang ngayon, hindi naman tayong mawawala na mafe-feel natin yun. Pero sabi ko, pero sige, balik ko yung tanong. Pero yung burnout, yung ayoko na. Tigil na muna ako.
yung burnout na dahil, iba kasi yung nafo-frustrate eh. Pero yung talagang tumigil ka, tapos hindi ka na tumuloy. Yung ganun, tapos parang ayaw mo na. Sabi ko, nagkaroon ba ako ng ganun? Sabi niya, hindi. Frustrated talaga yung word. So ang point ko dito, bakit ko po yun sinasabi? Pag may ipapagawa po sa atin si God, dun po nakatay yung ating fulfillment. At pag nakatay po yun doon sa something we are passionate about, we are burdened. Kahit anong bagyo ang dumating, kahit na anong anxiety ang dumating, kakapit ka dun eh. Kasi nandun yung source ng energy mo. Andun yung source ng fulfillment mo. Tandaan po natin na kung saan yung place where God leads us is the point where our deepest fulfillment and the world's deepest longing meet. So bakit tayo mapapagod dun sa bagay na nag-e-energize sa atin? So ang tanong, pero may burnout, di ba? Yes. Pero baka kasi, hindi yan yung pinapagawa ni Lord. Di ba? So, if meron po tayong ma-receive na vision from God, makikita natin, it is sustainable. Hindi siya yung something na lagi lang emosyon lang. Alam natin na kung hindi tayo ma-affirm about it, hindi tayo matulungan about it, masaya kang ginagawa mo yun. Doon mo malalaman, it is sustainable. And in order for us to be sustainable doon sa path na yun, kailangan alam natin na doon tayo merong fulfillment. It is the source of our joy. It is the source of our deepest longing. Isa po sa mga, paano ba to? Sabi sa akin ni Pastor Ken, no? Kilala po natin si Pastor Ken. Si Pastor Ken po is yung third-party counseling body ng Win Alabang. No? Sabi niya sa akin, Paul, take time to rest. Kailangan ang tao, pag nagre-rest yan, kailangan umaalis muna siya dun sa trabaho niya, tapos gagawin niya yung something he loves to do. So sabi niya, ano ba yung something you love to do? Ito. Yung ginagawa ko. Pag nagme-mentor ako, pag nagdi-disciple ako, pag nagtuturo ako, doon ako na-energize eh. At pag tinanggal mo yun sa akin, at pag nagpahinga ako doon ako mas lalong bumabagsak. No? So always remember, no, if a vision is from the Lord, it is sustainable. So babalikan natin, no? Kung titingnan ko yung verses 7 and 8, dalawa yung mapipick up ko doon. Una, number 1, pag merong papagawa si Lord, may plano yan. No? Pero ibibitin na natin yan para sa next topic. Pero ang point dito, meron yan details. Meron yan cost. Hindi yan something na bigla lang na-feel natin, tapos pinapagawa yan sa atin ngayon ni Lord, next year biglang hindi na siya pinapagawa ni Lord. It is sustainable. And next point that I want us to understand is that meron po ditong mga words or letters na merong color or it's either merong color or merong underline. Tatanungin ko kayo, sige, basahin niyo po yan. Ano-ano kaya yung may mga color at ano-ano kaya yung may underline? Sige nga. Ha? Mga tao. 'Di ba? Governors of the province beyond the river. Asaph, king.
God. Di ba? Ano-ano naman yung mga may underline? Yung mga purpose ng mga tao na yun. Pag tayo po ay gagawin natin yung pinapagawa ni Lord, always understand that we cannot do it alone. We are going to need what? Key people. Pakiulit po yun. Key people. Sabihin nyo sa katabi nyo. Key people. Hindi po lahat ng tao kailangan yung kaibiganin. No? And hindi ko naman sinasabi na mamili tayo. Ang point lang po dito is kung uubusin natin lahat ng oras natin, na kaibiganin natin yung lahat ng tao kasi baka ma-offend sila, mamimiss natin yung pinapagawa ni Lord. Okay? So, makikita natin na meron tayong mga key people. Yung una doon is yung governor. Next is si Asaph. Next is si king. Lagi ko pong sinasabi, no? Tapusin nyo, yung quote, Tell me who your friends are and... Tell me who your friends are and I tell you where you are going. Titingnan ko lang kung sino yung mga kasama mo palagi. Alam ko kung saan ka pupunta. Because what? You are the average of the top 5 person you spend most of your time with. Pag yung 5 lagi mong kasama ay baon sa utang, ikaw yung pang-6 na mababaon sa utang. Pero kung meron kang 5 milyonaryong kasama, ikaw ang uutangan. Ikaw uutang. Okay. Ang point po dito is, meron pong nagbibuild na culture. Depende po sa mga kaibigan natin. Ito, tandaan nyo ito sa mga estudyante na nandito. Tingnan natin kung sino yung mga kasama natin. Kung ano yung mga values na ina-affirm nung friends natin. Pag yun yung mga values na in line doon sa core values at conviction natin, then good. Diba? Mape-preserve natin yung path natin. Pero maraming tao ang ligaw dun sa purpose nila because they are associating themselves with the people na hindi nila kasama sa direction na kung saan sila pupunta. Your selection is a reflection of your direction. Always remember that. Kung sino ang lagi mong kasama at tingnan mo kung ano mga ginagawa nila, hanggang dun ka din. Isa pong illustration na ginamit ni Pastor Miles Monroe is yung illustration ng isang eagle. No? Alam niyo po ba na ang eagle is asa 4 miles, yung taas ng lipad niyan, mula sa lupa. At sinabi ni Pastor Miles Monroe, di ba, sabi niya, 2 kasing animal yung laging ina-associate ni Lord with Himself. It's either lion or eagle. Ang eagle lang daw, ang isa sa ibon, na pagka lumipad siya doon sa taas na nililiparan niya, sa altitude that the eagle is flying, pag meron siyang makitang ibon na lumilipad sa same altitude, malamang sa malamang, agila din yun. Eagles don't flock together. Wala kang makikitang agila na maraming katsikahan. No, yung marami sila, walang agilang ganon. Ang agila, he flies in an altitude na pag lumipad siya sa ganong altitude, ang makikita mong kasama niya lang ay yung mga agila lang din. Ang point po dito is, if we know our direction, our calling, kailangan clear din sa atin yung intentionality natin to build relationships with key people. Meron pong friend na nagsabi sa akin, bro, kailangan mong mag-build ng relationship din. Kasi sabi niya, napansin ko sa'yo, lagi kang nag-build ng relationship dun sa mga leader din. Sa mga influential people. Dapat nag-build ka rin ng relationship dun sa mga hindi pinapansin. Sabi ko, pwede. Kaso kasi, yung tao na yan, di ba? Yung walang pumapansin na yan, meron yang nilulook up na tao.
At pag naging network ko yung nilulook up niya na tao, network mo na rin siya. Kasi kung mabubuhay ako ng 900 years old, then sige, kaibiganin ko lahat. Pero kung bibigyan lang ako ng 8 years old ng Lord, I will make most of my time. Ayokong dumating sa deathbed ko na sasabihin ko, Lord, sana nagawa ko yung pinapagawa mo. Yun ang pinaka magiging nakakalungkot na pangyayari sa akin. At sabi ko, Lord, hanggat buhay ako, hanggat malakas ako, ibibigay ko sa oras ko yung quality ng time doon sa direction na kung saan mo ako gustong pumunta. And Lord, I need to find the key people na ibibigay mo sa akin. Ang good news po nito, kung nasan man tayo, yung key people na binibigay sa atin ni Lord na makakapag-fulfill ng purpose natin, ng calling natin, nandyan na yan. We just have to find them. We just have to spend time with them. Kaya nung alam ko na yung pinapagawa sa akin ni Lord, kailangan ko i-build yung sarili ko doon sa mga tao na makakatulong sa akin, papunta doon. Di ba? So always remember that our selection is a reflection of our direction. And because of God's provision, because of the prayers, and because of the key people, ang makikita natin as we move forward sa chapters ng Nehemiah, makikita natin that Nehemiah was able to start the walls of Jerusalem. Pwede natin isipin, ang saya naman, napunta siya dyan. Diba? Pero ang tanong, ang dali kasi na makita natin yung ending eh. Diba? Ang dali nun eh. Yung pag makikita natin yung ending na, oo, Lord, ito yung pinapagawa mo sa akin. Diba makikita natin yung endpoint, papakita sa atin ni God, ito yung ending ng vision. Anak, kaya ka nabubuhay, yung skills na yan, lahat ng mga pinagdaanan mo, yung mga naramdaman mo nga frustrations, lahat yan, gagamitin mo. Lahat. The good and the bad, magagamit mo yan and everything will make sense dahil yung purpose na ipapagawa ko sa'yo ay ikaw ang makakagawa ng the best na makakagawa niyan. With you, your brokenness, your frustration, lahat ng pinagdaanan mo in life, yung imperfection mo, with me, magagawa natin perfectly yung pinapagawa ko sa'yo. Ang ganda pag makita natin yung ending. Pero ang tanong, paano kung nandun ako, Pastor, gusto ko na, nakikita ko yung vision ko, kailangan maging clear yan, ipag-pray ko, kasi ayokong mabuhay ng, alam niyo yung araw-araw na bubuhay tayo ng hindi natin alam, magiging reactive lang yung araw. Di ko alam. Ano ba yung 10-year plan mo? Ano yung 10-year na alam mo na clear sa'yo, na pinapagawa sa'yo ni Lord? Di ko alam eh, basta nabubuhay na lang ako sa ganito. Ang ganda nung makikita natin yung vision natin, magkakaroon tayo ng faith goals in life. Pero ang problem ngayon is, sige, Pastor, gusto ko makita yung ending ng tunnel, pero what if andito ako sa nafe-feel ko na nasa wrong place ako? Nafe-feel ko na nasa wrong time ako. Sino po ang nakaka-feel niyan? Wala, ako lang. Okay. So, okay, close na tayo in prayer. Hindi. You know what? No? Pag nandito kayo right now at nafe-feel nyo, sige, Pastor, ito yung point A ko. Ito yung point B ko. Nakikita ko na yung point B ko. Pero paano ko pupunta from point A to point B? Kasi yung point A, it's not making sense. If nafe-feel po natin yun na merong bagong calling sa mga people here na nagawa natin yung mga pinapagawa ni Lord in the past,
Tapos naniniwala tayo na dahil hindi pa tayo tapos, meron pang mga bagong ipapagawa si God sa atin. Na yung best years natin, okay? Remember this, everyone na nakikinig dito. Sabihin niyo po ito sa katabi ninyo, your best years are yet to come. Hindi po, lahat po ng nandito, hindi po yung, wala na tapos na Hindi po. Sabihin po natin yan at i-claim natin yan. Sabihin natin sabay-sabay, our best years are yet to come. Hindi pa tapos. Kung marami tayong mga nagawang magaganda in the past, meron pang higit pa. I don't care about your situation. I don't care kung meron nangyari sa inyo. Meron kayong nagawa. Na-break kayo ngayon. It doesn't matter as long as buhay tayo at kakapit tayo kay God. Our best years are yet to come. And if we are feeling right now na, papano? Nasa maling lugar ako. Ang good news is we are in great company. Nehemiah started in the wrong place. Working for the wrong person with the wrong job. 'Di ba? Paghahanap po, okay, pag merong manager na gagawa ng temple ng Jerusalem, ang hahanapin niyang criteria, hindi cupbearer. Diba, ganun na magdesisyon ng mga tao Ang hahanapin yan, sige, logistics-wise, dahil kailangan ma-minimize natin yung cost, kailangan sa transportation cost, dapat yung magre-rebuild ng temple, wala sa Persia. Dapat nandun sa Judah. Okay, so, eliminated na kagad si Nehemiah. Diba? Pangalawa, ano skill niya? Ang skill niyan is kumain ng pagkain ng hari at makipagkwentuhan. Diba? O sino ang boss niyan? Persian Empire. Alam niyo po, kung merong mission na ipapagawa na mag-rebuild ng wall, si Nehemiah yung least person na kukuhanin kung babasihin natin ay logic. And ganun din po sa story ni King David. Kilala po natin si King David, di ba? Si King David, he is the greatest king of Israel. Pero, kung meron one thing na maaalala natin, no, na lahat, kahit atheist yan, kahit ibang religion yan, epic story, all people knows, even after 3,000, 4,000 years, this legend continues. Ang alam na storya kay King David, di ba? He has outlived his fame because of this epic story. This is a minor who defeated a seasoned giant warrior. So sabi, naaalala ko yung time niya, no? Lagi kong binabalikan tong passage na to. David was in the wrong place. He's at the wrong time. Nung time na merong kailangan lumaban sa giant, no? And it's 9 feet tall. Kung nakita niyo po yung pinakamatangkad ngayon sa NBA, 7'3". Magmumukhang bansot yun kay Goliath, no? At sinasabi ng mga Bible scholars, di ba karamihan sa NBA yung mga matatangkad, medyo lampa-lampa, di ba? Tapos meron din yung mga sobrang taas, ang bilis lang nila mamatay. We have discussed this previously sa preachings ko, na giantism yung tawag doon. But Goliath is hindi po siya yung may symptoms ng giantism. He was a fighting warrior in his youth. No, hindi ito yung malaki na mabagal gumalaw. Ito yung malaki, tas very agile. He is a great warrior. So walang nangahas na lumaban, even yung ruler nila. Pero si David sabi niya, hindi, sige, kung walang lalaban sa kanya, ako lalaban sa kanya. Kasi sinabi, di ba? Sinabi sa Bible, sinabi ni Lord, na pag meron tayong mga enemies, at kiniklaim natin na binigay sa atin to ni Lord, makikita natin yan
sa iba't ibang scriptures in the Old Testament. Sa Deuteronomy, sa Joshua, makikita natin, dito tayo binibigay ni Lord sa lugar na to. At kung merong mga ngahas niyan, wala siya sa will ni God. At dahil will ni God yan, I know I will win. So punta siya, ako lalaban. Sabi ni King Saul, Sir, meron na pong lalaban sa hari. Sa wakas, after lagpas ng isang buwan, meron ng lalaban. Sige, papasukin ang magiting na sundalo, no? Siguro iniisip niya si Captain America papasok, no? Na, di ba? Pagpasok, bata, alis ka dyan. May dadating, asan yun? Siya? Nagmura eh. Hindi nala sinabi doon, no? Bata! Diba? Sabi ni King Saul, wag na. Baka masisi pa ako. Diba? Baka awayin, baka ma-cancel ako. Baka i-cancel siya sa social media. Sabi niya, di ba, minsan, di ba, pag merong mga bata na gusto magpresenta to do great things, parang sinasabi natin, baka emosyon lang yan. Di ba? Narinig ko rin yan. No? Nung nag-start ako mag-lead. Emosyon lang yan. Pero, ano sabi dito ni David? But David said to Saul, your servant used to keep sheep for his father. I was a servant. I was a shepherd. Shepherd ka. Hindi ka qualified. No? Sabi dito, and when there came a lion or a bear and took a lamb from the flock, I went after him and struck him and delivered it out of his mouth. And if he arose against me, I caught him by his beard and struck him and killed him. Your servant has struck down both lions, plural, mahal na hari, plural. Hindi man mukha dahil shepherd boy lang yung pinapagawa sa akin ni Lord. Pero kung saan ako dinala ni Lord, tinrain niya ako dun. I have killed lions and bears. No? Leon, oso, pinatay ko. Hindi ko natatagalugin yung sumunod, no? And the uncircumcised Philistine shall be like one of them. Bakit? For he has defiled the armies of the living God. And we know the story. Diba? Ang point lang po dito, always remember that the best time to start God's will for your life is this wrong place we are in right now. Marami tayong kilala ng mga biglang, nung nag-speak sila, biglang, uy, ang galing pala niya. Nung nag-direct siya ng movie, uy, ang galing pala niya, nasan siya? There is no such thing as out of nowhere. Wala pong overnight sensation. Lahat ng mga taong pumunta sa tipping point nila, they are not out of nowhere. They are out of somewhere. Ang best call na pinapagawa sa atin ni God. Gusto niyong malaman kung anong will ni God for our life right now? It's to be the best kung nasan tayo ngayon. Hindi pwede na, hindi, magpapakagaling lang ako pag nandun ako. Hindi. Ano ba yung gusto nating gawin? Ito po yung ang ganda nung sa book po na Atomic Habits, no? Sinabi doon, ano ba yung ginagawa ng gusto mong maging? Kung gusto mong maging magaling na trainer, gusto mong maging pastor, wala pala may gusto maging pastor, gusto mong maging musician, no? Gusto mong maging leader, yung mga nilulook up mo na leader, ano ba yung mga ginagawa nila? Ginagawa mo ba ngayon? Kasi kung hihintayin mo na gawin mo yung ginagawa nila, pagdating mo dun, hindi ka matututo. With God, the right place is always right
where you are. Kung nasan ka ngayon, ibigay mo lahat. Naalala ko yung time, no? Si Pastor Peter Tanchi, Senior Pastor of CCF, sabi ng daughter niya na si Joy Tanchi, every time magpipreach daw si Pastor Peter, pumupunta daw doon si Joy at tinatanong niya, hindi ka ba natatakot? Every time magpipreach ka sa thousands of people. Nung kwento to ni Joy Tanchi, sobrang nag-strike sa akin to. Alam niyo, anong sagot ni Peter Tanchi? Sinabi niya, I have been preparing for this for all of my life. Ang nakakalungkot po is pag dumating na yung time na pupunta na tayo dun sa lugar na kung saan tayo tinatawag ni Lord, then magfe-fail tayo kasi hindi tayo naging faithful sa kung nasan tayo. Sabi ko, Lord, kung dadating ang time, pupunta ako doon sa magnitude na magsispeak ako, magiging global speaker ako. Magiging global mentor ako. Yun ang vision ko eh. Lord, kailangan i-prepare mo ako na kung nasan ako. Ngayon, maging faithful ako. Pag magsispeak ako sa D-group ko, tapos 3 lang a-attend, 1 lang a-attend, Lord, gusto ko magpe-prepare ako na as if nagpe-prepare ako sa 1,000 people. Always remember, no, that with God the right place is always right where we are. Hindi natin kailangan tanungin yung, this is not the question where we should ask, we should be asking. Nasaan ba ako ngayon? In relation to my vision. Hindi po yan yung tamang tanong. Tamang tanong, what are we doing with where we are right now? Yung ginagawa po ba natin ngayon is a reflection ng pinapagawa sa atin ni Lord in the future? Yan ang right question to ask. And yan po yung iiwan ko po sa ating lahat, no? Hindi natin kailangan maghintay ng perfect scenario. Hindi natin kailangan maghintay na kumidlat. Hindi natin kinakailangan maghintay ng perfect situation. We can be what God wants us to be. We can be the person God calls us to be right where we are right now. And imagine, if lahat tayo magkakaroon tayo ng ganyang perspective, imagine kung paano tatakbo yung simbahan natin. So this is my challenge and this is my encouragement. Huwag kayong ma-frustrate. Huwag kayong mapagod. Huwag kayong mag-doubt. Dahil as long as kasama natin si God, yung path natin, diretso pa rin yan. Let us pray. Dear Heavenly Father, we want to thank you for this time that you have given us. Lord, we know na meron kang specific direction for our lives. And you have a personal will for our lives. At yung will mo sa akin ay iba sa will mo sa brothers and sisters ko. And the same goes for everyone here. But Lord, we know one thing is for sure, na meron kang specific plan for our lives. Lord, may you just give us the vision, strengthen us. Lord, we don't want to waste our life. We don't want to waste our time. Nalilipas na lang yung mabilis na oras ng buhay namin at pupunta kami dun sa point na matatapos na yung buhay namin na sasabihin namin, ano ba nagawa namin sa buhay namin? Teach us to number our days, so we will have a heart of wisdom. May you just open our eyes. May you just open our hearts.
provide the key people na tutulong sa amin. And Lord God, pag mapapagod kami, may you just renew us. Strengthen us. Every time mawawala kami sa focus, Lord God, help us, Lord God, na may align namin yung sight namin, yung vision namin to you alone. That regardless of what will happen sa paligid namin, we will be able to push through and live our lives according to your will, because our lives is not for us. At lahat ng mga gagawin namin, it goes beyond us. It is not about us. Help us live a life of legacy. A life that will outlive us. Thank you, Lord God, because only through you, it will be possible. Thank you, Lord God, for your love, for your faithfulness. In Jesus' name we pray.